Bili kami ubas. Opo, kaganapan ngayon dito, walang tao. Dahil merong bagyong Opong. Signal number 2 po ngayon tayo rito sa Metro Manila. Sipag niya, oh. Sipag mag-cellphone. Wala kasing mamimili. Kami ngayon bumili, walang tao ngayon, ang loob ngayon dito kasi may bagyo. Pwede rin. Bili kami panganda kay mami. Ayusin niya. Limang piraso, 50. Yan to kaganapan ngayon dito sa Divisoria. Oh. Na kami. Application, diinan mo lang ng 10 seconds. Hindi na tayo kumain. Walang tao. Wow. Ini. Mga prutas. Dito na kami, lakad-lakad, maghanap ng bibilin. Masok na tayo rito sa isang mall. Yan. Bili kami sa loob. Magbabadya na ang Christmas. Diyan na si Santa Claus. Lapit na araw na Kapaskuhan. Pati dito sa loob wala gaanong tao. Hindi kamukha pagka walang bagyo, maraming tao. Ngayon ito kaganapan, walang tao. Yan. O kaganapan ngayon dito. Kami ngayon. Oh. Damit, oh. Kami ngayon. Mga damit. Kami lakad-lakad, tingin-tingin. Yan, mabibili. Mga damit, yan o. Sari-sari. Kala mo walang bagyo ngayon. May bagyo ngayon sa labas. Si Opong.
Signal number 2 ngayon dito sa Metro Manila. T-shirt. Ayan mo mga pwede start dress pagtulog pang bahay ko. Hello. Hello. O, di ba nasali ako sa... Oh, ayan oh. Swerte raw ako. Nakapag-asawa raw ako ng maganda, sexy. Totoo ba yun? Sexy ba? Sexy talaga sila. Oo, tama. Ito kami ngayon, bumili kami ng mga uniform. O, yan. Uniforme ng teacher. Kompleto sila. O, punta kayo dito, tuloy kayo rito. Ayan o. Dito lang yan. Yan ang pure gold o. Yun. Ganda raw ni ma'am, sexy raw. Sabi ng tindera. Oh, ayayin mo sila rito. Binalag ko na kayo. Yan. Oh, ayayin mo sila. Sabi mo, punta sila rito. Bilhin mo uniforme. Nahiya. Ayan yung mga uniforme, oh. Salamat din. Para hindi ka agad maluma uniform. Oh. Dito lang yan. Dito na uli kami sa labas. Iba kasi mga paninda rito sa labas eh. Mas masarap tumingin. Yan. May lakad-lakad ngayon sa labas ng ano, mall. Wala rin siya gaano nakalatag ngayon, kukunti. Kasi ngayon may bagyo, si Opong dito sa Metro Manila. Signal number 2 ngayon dito. Mga taga rito lang yung tao. Yan, luwag oh. Luwag, wala gaanong tao. Kaya nga. Ang halos dyan, Mila. Ay, mamili kayo! Ngayon, bili kami mansanas. Bili kami mansanas. Dito kami sa panindahan. Hello, guys. Guys. Kuya, panoorin niyo ako, ha? Salamat! Dito na kami. Nakaduli. Taas ng building. Condo. Doon na kami. Lipat na kami sa kabila. Lapit na kami.
So kaganapan ngayon dito sa daan. Tabi na kami dito sa kabila. Hello guys, ito kaganapan kahit may bagyo. Dito tayo ngayon sa Ilaya. Ng bagyong Opo. Live mula sa Binyang Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon dyan? Kaya rin naramdaman din ang bagsik ng bagyong Opo kailang bahagi ng Calabarzon ngayong araw. Pagbugsog-bugsog pakulan ang naranasan sa Cavite at Laguna. Sa Aguinaldo Highway sa Baor, Cavite, nagkaroon ng mga gutter deep na baha. Agad itong humupang. Ang bahagi ng Mambog Road, gutter deep ang baha, kaya bagay nagdudulot na mabagal na dalo yung trapiko sa lugar. Perwisyo na rin sa ilang motorista ang apot-pulled na ba sa ilang pangunahing kalsada sa bayan ng Sila. Ang kalsada ito sa Barangay Kaong sa Silang Cavite, hindi makadaan ng mga motorsiklo dahil sa baha. May sasakyan namang naglakas loob tumawid sa tubig. Sa Batangas, nakaranas din ang gutter deep na baha sa Lemery. Sa Laguna naman, kahit nakaranas din ang pag-ulan, nananatiling passable ang mga kalsada. Sa Barangay de la Paz sa Binyang Laguna, naghanda na rin sa pagligas sa mga residente. Dati pa itong lubog sa baha, pero bago tumas ang tubig sa barangay kung matutuloy-tuloy ang pag-ulan. Dinala na nga sa evacuation center ang karamihan sa mga residente ng Barangay de la Paz. Nasa 400 pamilya ang nananatili ngayon sa isang eskwelahan dito. Mindoro, isang bayan sa probinsya, ang kabilang sa 6 na lugar kung saan nag-landfall ang bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Malakas na buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang humagupit sa Oriental Mindoro. Halos mapulot ang mga puno. Zero visibility ng coastal area sa bahagi ng San Jose Rojas. At aabot-takot naman ang malakas na hampas ng alon doon. Pati ang mga tricycle, hindi maibiyahe dahil sa lakas ng hangin. May nakunan din buhawi malapit sa munisipyo ng Bayan ng Bato. Isa po naman sa video kung paano pa rin ang bubong ng bahay na ito. Sa bayan na nakuhan, nawasak ang bubong ng Grandstand Sports Complex. Patuloy ang pagkapanigas sa mga residente at apektado. Halos paghapon naranasan ko na sa Oriental Mindoro. Sa ika-anim kasing pagkakataon, naglandfall ang bagyong Opo sa bayan ng Pansalay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Ses, wala na ang ulan o malakas na hangin dito sa Sorsogon o sa Bicol Region, subalit matindi naman ang iniwan na pinsala ng bagyong Opong dito. Manakanakang pag-ulan ang naranasan sa Naga City kanina na isa sa unang pinangangambahang babayuhin ng bagyong Opo. 6,000 residente ang mas piniling mag-evacuate sa takot na baka bahain ulit sila gaya noong bagyong Christine. Mas matinding paghagupit naman ng bagyo ang naranasan sa Masbate. Wasak na wasak ang mga puno at poste. Natuklap at naglipara ng mga yero ng ilang bahay at isang sa tabing kalsada. Bumagsak naman ang kisame ng Immaculate Conception Church sa bayan ng Batuan na nagsisilbi pa namang evacuation center ng mga taga roon. Napinsala rin ang Santa